So, parang ngayon napapaisip tuloy ako, bopols nga ba yung mga Pinoy? Yun na nga. Dahil lagi silang mahilig manood ng mga ganyang mga bagay na pinapatay nila yung oras nila instead na dapat may nararating sila sa buhay nila. Mm. Scroll lang ng scroll, parang alam mo yun, naging automatic na. So, bopols nga ba yung mga Pinoy Oo. sa kaka-attract ng ganyan? Hey, what's up guys? Welcome sa Inhuman Session and ito ang pinakauna naming episode sa podcast na to. So, I am Jello or Brother Jello and go ahead. Brother Lino. Okay. So, medyo awkward pa sa totoo lang kasi ano lang namin to eh. Ito yung pinaka first episode kagaya sabi ko kanina tapos parang parehas lang kami ng ano eh. Paano ba? Like, nag-meet lang kami online. Actually, Yeah. hindi talaga kami matagal na magkakailala tapos sa Podcaster PH. Sama? Di mo yung ano na yun? Yeah, Podcast Philippines na Podcast group sa Philippines. Facebook. So basically ako parang naniwala lang ako na you attract who you are, no? So habang scrolling down sa Facebook online, no, nakita ko nag-post si brother. So ito na. Ito na, nagkaroon na ng plano and then here it is. Making it into reality. So nakakatuwa, no? Oo. Tapos, ano lang nga, wala pa talaga kaming actual na studio talaga. Hindi Sobra. kagaya. Talagang ano lang to, dito lang to sa labas ng somewhere dito sa General Trias. Buti na lang maganda quality yung mic na gamit namin. So I doubt na naririnig nyo yung may mga padating pang baka. Yung mga baka pa actually, oh. Nagdadaan I dito doubt na kanina. naririnig yung mga nag-grass cut but ayun na. So itong podcast namin more on ano lang to eh. More on friends talking lang about certain things or mga trends na nangyayari ngayon. Oo, brother. Wala kaming specific niche. Maybe someday, but for now, wala pa naman. And, ayun. Kwentuhan lang. Medyo awkward pa talaga to, but sooner, we will continue doing this and that's it. Yun, oh, brother. So, yun, bago natin umpisahan, brother, kamusta naman, brother Jello? Ano bang pinagkakabalahan mo? Share mo naman sa mga nanonood. Ano bang ganap sa buhay-buhay, bossing? Sure. So, yun nga, ngayon ang pinagkakabalaan ko, of course, video editing, creating, magawa ako ng content online, Instagram, solid. Facebook, YouTube, ayan, nag-vlog din ako. More on videography. And Yun, no? of course, syempre, hindi pa naman tayo ganun ka-established doon. So, nagtatrabaho din ako as a call center agent. And how about you? Ikaw naman, share. Yun, ako naman, so si brother, ito nga pala mga brother, no, napapanood nyo. Si brother, meron tong videography business, no, mga tinutulungan niya, mga real estate, gumawa ng video, mga events, no. Kaya kung meron kayong mga ganon or naisip nyo na naganda kayo sa portfolio niya, pwede niya i-link sa baba, panoodin nyo. So sa akin naman, going back sa akin, ako I'm still working pa din, no, on IT industry, tapos doing real estate business on the side. Tas ngayon, gusto ko mag-level up, may pinaplan kaming business, no? So abangan nyo soon, no? Nakakatuwa lang. At ito, podcast din, syempre, content creation. Makikita nyo din pala ako sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, search lang Brother Lino. Kung ano-ano yung pinag-uusapan or topic ko doon, more about life, motivation, inspiration. So, yun lang. Ililink ko rin yung YouTube channel mo dito sa baba. Sige, brother. He's posting shorts, long form content, so makikita nyo yun. Ano pa ba? Basta kung ano-ano yung maririnig nyo dito sa sa paligid namin kasi ito, may ano ba tawag dito? Herd ba ng baka to na New Zealand vibe to, Bard? hindi ko na mapakita kasi magugulo pa yung angulo ng camera, but basta okay naman, chill din yung lugar. Astig nga eh. Yes. Ba? Tapos may dumaan na bus. For sure. For sure narinig yung busina nun. So, for our first topic, tatanungan kasi kami kung ano yung gusto namin na pag-usapan eh. Now, I've noticed lang na ito kung kilala nyo si Salt Papi, kilala mo si Salt Papi, right? Tapos, may kilala dyan. ano siya eh, famous siya before sa TikTok kasi yung ang content niya sa TikTok, ang naalala ko, yung parang running in place, di ba? Naalala mo ba siya sa brother. Yun yung pinaka niya content niya sa TikTok. And then, for whatever reason, siguro, hindi ko alam kung nainganyo siya. Hindi ko pa naman alam kung ano yung documentary niya or kung meron man siya. But, pinasok niya yung boxing. And take note, si Salt Papi,
kung hindi niyo siya kilala, Filipino siya. Mm. Parang pure Filipino yata yun. I'm not so sure. Oo, nakatira lang sa US, no? Nakatira lang sa US and then pinasok niya yung boxing. Medyo rough yung simula niya and medyo marami siyang doubters kasi nga ano eh, mataba siya eh. I mean may ano siya, overweight siya. But kitang-kita naman talaga na yung mga doubters niya, yung mga haters niya, wala. May natalo siya before eh. Recently natalo lang din siya. This year or last year lang yata. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nun. Pero may talo na rin talaga siya. May talo na siya. Tapos ayun, point ko lang dito is parang ano, parang tayong mga Filipino, parang natural born fighters, di ba? Actually, ako relate ako doon na lahat naman ng Pilipino talaga merong instinct na gano'n eh. Parang likas sa atin, no? Parang ever since, parang simula pa lang nung sinasakop tayo, may capability na talaga tayong lumaban na sumabay. Kaya parang kitang-kita talaga kay Salt Papi. Sige, continue lang, bro. Kung paano niya na, no? Parang kung paano niya na-overcome yung mga pambabash sa kanya noon, yung mga panlalait. Kasi ako, brother, to be honest, nung nag-start pa lang sa TikTok before, nakakita ko na yan. Kung ano-ano lang pinagagawa ni Salt Papi before, ayun yung sabi mo, yung running in place. Tapos, yung paglagay-lagay sa mga pagkain nung gumaganyan, yung, di ko alam, yung salt bay yung ginagaya niya. Okay. Kaya siya naging Salt Papi, simply because, okay. meron siyang mga content na yung mga pagkain kakainin niya, lalagyan niya ng asin, tsaka niya gaganyanin. Doon nagsimula yung Salt Papi. Pero ganun lang, brother. Kaya before, parang nakikringe akong panoodin yung kasi, sabi ko, ano bang value makukuha ko dito? Wala naman. But now, kung titignan nyo yung Salt Papi ngayon, mga brother, grabe, parang hindi ko in-expect na makakuha ko ng value sa kanya kung paano siya nag-level up, nag-change, or nag-transform into parang icon na kasi siya ngayon, bro. Siya nagpa-start nung no? Lalo kung lalo kung marami pa yung matatalo niya. Kasi ngayon, siya eh, hindi pa naman yata siya pro, di ba? Hindi naman siya pro. More on parang mga content creator din yata nila. Hindi ako sure mga controversial or mga content creator lata nilalabanan niya. Or mga boxer din. Parang ganun. Hindi ako masyado sure dun sa bagay na yun. Pero, obviously naman, naging rin siya, yung parang nag-grip din siya eh. Nagbago din yung katawan niya eh, nag-transform din siya. Talaga dati, talagang alam naman natin na overweight talaga siya before. Parang puro taba lang. Pero, nung unang laban niya, na parang brinout ka talaga. Kita naman talaga, sa garapan na itsura niya nun eh, parang bunot pa yata yung buhok niya, tapos... damulag, no? Parang damulag lang na nakikipag-boxing eh. Pero okay din eh. Bilis siya pa nga napagod doon ngayon. Basta ngayon parang pro na siya panoorin talaga. Lalo na yung pinanood ko yung highlights niya nung neto lang. Ayun pre, knockout yun, di ba? Oo, grabe. Ako knockout yung panalo niya dun eh. Parang nung una, ginugulpi-gulpi pa siya. Medyo tagilid pa nga siya eh. Pero turn out, yung ba yung black? Yan yung black ng kalaban niya, di ba? Oo, panalo siya. Kaya ikaw, brother, tingin mo, kung meron taong nakakilala kay Salt Papi, tingin mo, ano yung number 1 na matututunan ng isang Pilipino kay Salt Papi? Ikaw, anong take mo doon? Yung number 1 na matututunan nila doon for me, yung willingness and yung motive, yung desire para ma-achieve yung gusto. Kasi kitang-kita kay Salt Papi kapag nagte-training siya, mga videos niya, na gusto niya talaga maging magaling or makilala sa boxing. Kitang-kita nandun yung parang burning passion niya. Na naging entry niya lang siguro yung content creating, but parang lumabas yung tunay niyang gusto, which is boxing. Yun lang hindi ko alam I mean, that's my opinion lang naman. And yun lang naman yung nakikita ko. So, ang mapupulot nyo rin siguro doon na yun if you really want something, then do anything for it. Right? Siya, wala siyang sponsor. Wala siyang training camp, siguro na kagaya ng Mala Pacquiao or yung kahit yung mga Filipino boxer dyan na talagang professional na nakikilala na. Pero wala siguro siyang gano'n kasi parang tatay niya, kapatid niya lang yata yung nagte-train sa kanya sa gym. But, di ba nandun, kung may gusto ka talaga ma-achieve mo, basta nandun talaga yung fire sa loob mo na gusto mo ma-achieve yun. Parang no excuses dapat. No excuses. Parang pag ginusto mo, no? Partida, content creator lang siya, tapos overweight pa. Yung dalawang bagay lang na cringe pa yung mga ginagawa niya before, gaya nung sabi mo.
yung mga dalawang bagay lang na yun, enough na yun para dumami yung basher mo eh. Actually. Actually, nakikita ko rin before na parang nainis nga ako sa ibang ina-idol yung dati. Oo. Ayun nga, parang binabalikan ko palagi, ano bang value mabibigay ng tao ngayon? Tapos ngayon, ako nakaka-relate ako dun sa sinabi mo. Pinatunayan lang niya na despite of parang challenges, no? Ano ba, mga hatred sa social media, meron siyang ginustong bagay, tapos parang kahit madami siyang ginagawa, laser focus siya sa kung ano ba yung outcome na gusto niyang gawin. Tama, Which tama. is right now, is parang maging siya yung nagpaumpisa ata or di ko alam, isa siya sa nagpaumpisa ng mga influencer na into sports na ngayon. Which is maganda. Oo. Kasi hindi ka na nakapagbigay ng entertainment sa lahat sa ibang tao, sa mga nanonood, but right now, while earning millions, no, is nakaka-inspire ka rin na pwede mo palang baguhin yung buhay mo. Oo, No? tama Parang, yan, tama yan. Grabe, bigat nun, pre, para Salt Papi sa start. Oo, para siyang para siyang Filipino version ni Jake Paul. Although si Jake Paul kasi medyo questionable yung niya yung mga values niya. Oo. Medyo questionable pagdating sa ganun. Kasi alam mo yung mga pinagsasabi niya, yung pinanggalingan niya, yung Paul brothers na yan, alam naman yan. But si Salt Papi kasi more on more on motivation talaga yung nabigay niya. I think nandun yung pang trash talk. Pero yung na lang, yung transformation na lang. Yeah. Yung ang taba mo before then, ganyan medyo chubby pa rin but palag ka na sa boxing, hindi ka na pwede bullying niya ng kung sino-sino man lang. Tsaka hindi siya kagaya nung i-add ko na lang na, hindi siya kagaya nung ibang, yung sinabi mo kanina na, tama, medyo isa siya sa nagsimula nung medyo bago pa kasi yun yung mga content creator, tas nag-transition into boxing. Di ba? Ginawa rin ng mga Pilipino yan, di ba? Yan sila mga monta. Montanga kasi yun eh. Ewan ko basta parang gagawin lang sa akin. Hindi, wala sila nung kagaya nung mga Jake Paul na talaga na nag-stick doon sa gano'n. Sila kasi parang yung mga Pilipino na content creator na nag-transition sa ganyan sa sports, boxing, basketball, di ba may gano'n sila noon? Parang sports fest. Parang pinilit lang nila for the sake na magaya yung version ng ibang bansa. Wag mo namang i-shoutout sila Rendon, brother. Di naman namin pinapangalanan, pero itago na sa pangalang mga Rendon na. Ang cringe kasi noon. Ang cringe yun sobra. Tapos, puro away lang, puro basketball, biglang magkakainitan, parang tanga. Yeah, actually, yun yung dark side din ng social media, no? Kasi yung Pilipino kasi, based on study, talagang mas attracted ang Pinoy sa bad news, no? Kumbaga kumbaga nilalaro tayo ng mga influencer na alam nila kung paano kukunin yung attention nyo. Ngayon, kung palagi mong napapanood sa social media, is more about bad news, nagsuntukan si ganito, may nasagasaan na ganyan. You might check as well yung ano bang personality mo, ano bang iniisip mo right now. Kasi ganun nga nilalaro ng mga influencer yung social media. Nahook ka doon. Oo, nahook ka doon. Ngayon pag nahook ka doon, talaga ngayon yung yun yung na-target ka, kumbaga, na-target ka. Nandun yung interest mo, kumbaga. So parang ganun din yung ginamit ni La Salt Papi. Kung nakikita niyo naman, 'di ba, kung paano ibenta kung paano niya binebenta yung laban. Alam mo talaga nag-aaway-aaway, no? Siguro scripted na lang yun, hindi ako sure. Pwede, pero Pwede, no? always part of the game eh. Even yung kay Jake Paul tsaka kay Tyson, 'di ba? Sampalan. Pero nakita mo, pagdating sa actual fight, parang magtropa lang. Parang hindi ko naramdaman yung Tyson na pwedeng ibigay eh. So parang ganun ko siya nakikita. Parang ganun, alam mo yun. Part of the game, hatred muna. Pero syempre, sila yung kumita. Tama So, yun, tama. Ginawa ang negosyo, brother. Parang ganun, tama. Yung parang clickbait. Ikaw, anong thoughts mo doon, brother? Sa parang ganun tayo tina-target? Siguro initially, hindi mo kung sa atin kasi medyo tayo dyan eh. Tayo na nagko-content, medyo aware tayo dyan and medyo magiging somewhat guilty. Yeah. Kasi parang naisip din natin yan for the sake of clickbait, Oo diba? naman. But yung sinasabi nga niya kanina na kung anong thoughts ko pagdating dyan sa ganyan na nagiging target ka. Kasi yun eh, kung ano yung makakot ng interest mo eh. Kagaya nga, sinabi mo kanina, yung mga
Filipino parang mas engaged sila sa mga ganyan. Yeah. Kagaya nga yung Tulfo, di ba? Napakabenta ng Tulfo kasi Toolflix, parang Tulflix. Kasi nga ganun eh. Sa title pa lang, sa thumbnail pa lang, and then yung content pa talagang ano yun, mga scam, estafa. oo, Puro ganun eh. Puro away kapitbahay. Away style na ganun yung doon tayo nahuhook eh. So sa Pilipinas ewan ko, mas bumibenta yung ganung content talaga. oo, 'Di ba? Kaysa actually, pag i-compare mo kasi ako nanonood ako parehas both sides eh. Sa Pilipinas, ganito yung content. Intriga, yeah, controversy yan. But sa ibang bansa more on art, business, business, learnings, learnings, self-development, mastery. yes, Ganun eh. But sa atin ang nakakahakot yung eto ninakawan ng 1,000,000 na ganito. Eto binatukan to, ganito ganyan. imagine mo, naghihiwalay na mag-asawa, panonoorin mo for how many hours, bising-bising utak mo, bombarded yung utak mo, ngayon matino naman yung relasyon mo sa asawa mo, kakapanood mo nun, pag-uwi mo ng bahay, away tuloy kayo. So, parang ngayon, napapaisip tuloy ako, bopols nga ba yung mga Pinoy? Yun na nga. Dahil lagi silang mahilig manood ng mga ganyang mga bagay na pinapatay nila yung oras nila instead na dapat may nararating sila sa buhay nila. Scroll lang ng scroll, parang alam mo yun, naging automatic na. So, bopols nga ba yung mga Pinoy Oo. sa kaka-attract ng ganyan? 'Di ba? Hindi ano hindi siya productive. Mm. Kasi hindi for me hindi ko sinasabing mas angat ako, hindi ko sinasabing Yeah. mas magaling ako sa ibang tao, but yung YouTube kasi Mm. as of now, ano siya learning tool na rin siya. Yeah. So instead na i-utilize mo siya para sa bagay na ganyan na puro toolflix or mga puro kagaguhan lang yung content. Toolflix. Why not use YouTube sa learning how to. Yes. How to. And then sooner or later ang daming nagiging master sa YouTube. Actually, yeah. Dati kapag pinag-usapan namin 'to ng asawa ko nung kamakailan lang. Kapag dati kapag may ginawa kang isang bagay and then tinanong ka, saan mo natutunan yan? Pag sinabi mo YouTube, parang pinagtatawanan ka eh. Actually. Parang Ba't ngayon kapag natuto ka dahil sa YouTube, wala na. Totoo naman eh. Yeah. Kagaya ng mga ginagawa ko sa sasakyan, pag-change oil, transmission oil, differential oil hanggang engine oil, filter, lahat pagpalit yan. Natutunan ko lang lahat sa YouTube na may alalay lang ng konti ng father-in-law ko. But mostly dun talaga. Yeah. Relate. YouTube University, di ba? YouTube University, nakakatawa man pakinggan, but totoo. Yeah, actually, YouTube kasi before parang more on entertainment pa siya. Pero right now, makita mo, no, lahat ng influencer, even yung mga naggagaguhan lang before, nagtatransition siya na kung nakikita mo right now, puro may podcast na rin eh. Sino ba yung sila Kong TV. Nakita mo ngayon, may podcast na. Ano pala yung title ng podcast? Hindi ko masyadong pinapanood bro, pero may podcast na rin sila. Even may mga kalokohan, pero nakikita mo, nagsi-shift na into giving value, ganun. learning. Kasi nakikita rin nila na yung mga younger generation, hindi na rin sila masyadong na-hook dun sa mga parang mga bad vibes, ganun. So, pwede rin palang sign na kaya ka-hook sa ganyan, matanda ka na. Depende sa edad mo, sa range ng edad mo. May millennial, Gen Z, di ba? Kaya yun, parang, alam mo yun, parang kung i-relate mo siya kay Sol Papi, baka nga mamaya si Sol Papi, YouTube lang din na gano'n nanood kung paano, pwede. paano gagawin yung gano'n, paano yung training ng ganito. Pwede yun. Talagang sa YouTube lang natuto, no? Ang dami kasing tutorial eh. Pero kailangan mo kasi syempre kailangan mo rin ng trainer, kailangan mo rin ng punching bag, or sparring siguro. Pero at least pwede ka matuto doon, yung may avenue doon. Yes, actually, ikaw brother, ano bang mabibigay mong tips sa mga tao or kabataan na gustong i-utilize yung YouTube not into engaging to sa mga negative but to improve themselves? Parang ikaw anong tip na bibigay mo? Ayun, number one tip is Tagalogin na lang natin yung what I mean by utilize is yung gamitin yung YouTube up to its maximum potential na may maituro sa'yo. For example, like sa akin, videography.
Oo. Wala naman hindi ako nag-aaral ng fine arts or videography or what. Doon lang ako natuto, na-inspire lang ako sa mga channel na pinapanood ko hanggang ngayon. Like, for 10 years, 5 to 10 years sila yung pinapanood ko, and natuto lang ako na natuto kasi nagbibigay sila ng advice. So, kung kagaya nyo, halimbawa, kahit kahit sa pagtatanim ng bonsai pa yan, or kahit sa Lahat eh, no? paghahalaman, instead na i-focus nyo yung sarili nyo dun sa panonood ng mga walang katuturan na bagay na buhay ng ibang tao. Yes, yes. Utilize yung YouTube sa panonood, sa pagmamaster ng ganito, sa paggugupit ng halaman, sa ano pa ba, yung pag-merge ng halaman, may ganyan-ganyan pa dyan, or kung into gaming ka, watch some streamer or sa YouTube ng mga nilalaro ng game mo, and then tingnan mo ano yung ginagawa nilang content doon. Maybe someday pwede ka na rin gumawa ng sarili mong content, right? Oo, kasi lahat naman tayo actually doon nag-umpisa talaga eh. Oo. Parang may ina-idol ka sa YouTube na nagbigay ng value. Kasi kung wala naman nagbigay ng value sa akin or sa ibang content creator sa'yo, wala din naman tayo matututunan. Parang ang hirap makakuha ng information without that tool, which is yung social media. So, kaya ako siya tinatawag na tool kasi mas gusto ko siyang gamitin as a tool. Correct. Tama Na yung yan. mga gamit mo, yun nga yung may utilize. Di lang namin matagalog mga brother. Medyo hirap kami. Yung talaga nangyari pag live eh. Pag trip mo talaga na may matutunan, dapat wala kang excuses. No? Kasi lahat naman nandiyan. Swerte nga ng generation natin, brother. Oo, tama Kasi yun. imagine mo dati, para ka matuto ng isang bagay, kailangan mo pang magbayad ng malaki. Ay, dati yung mga gera-gera pa, di ba? Wala ka nang matututunan. Hirap talaga ng buhay ngayon. Instant eh. Parang nasa sayo na lang paano mo i-filter or paano mo gagawa ng paraan for you na matuto ka. Tama yun. Yun. So, nga, tama yung sinabi. Sobrang agree ako sa sinabi mo kanina na gamitin yung social media as a tool kesa yung social media yung gagamit sa'yo. Oo. The other way around. Lupit ng brother. Oo. Ikaw yung ginagamit ng social media. Like mindless scrolling. Naubos yung oras mo imbes na maging productive ka, imbes na maging busy ka, imbes na maging occupied ka for a day. Wala. Kasi ako, victim din ako niyan before, brother. Parang yung medyo bata-bata ka pa, no? Hindi mo pa alam yung mga gagawin mo, tas parang kabubong pa lang ng social media. Parang ginawa ko siyang parang pastime na. Tas notice ko, wait lang bro, continue lang. Sige. Silipin lang. Okay. Tas notice ko, sa kakanood ko ng social media, sa mga walang kakwentang-kwentang bagay, minsan sumasakit yung ulo ko, minsan agitated ako, parang nahihirapan ako makapag-focus. May mga ganung side effect eh. Kaya that's why, nung medyo nagkakaroon na ako into self-development na ako, iniwasan ko na talaga yung mga panonood ng mga walang kwentang bagay. I turned that YouTube na ginagawa ko entertainment before into university. So yun ako, brother, meron lang ako share na story related dun sa So, sa parang kung bakit ko ba na-utilize yung YouTube, something, ginawa ko siyang parang university. Parang when I was starting back, siguro matagal na, mga 2019, meron ako nakilalang life coach. Ito, sikat na to ngayon. Ewan ko kung kilala nyo. Si Coach Ras Huson, no? Itong taon to, sobrang galing. Sobrang lupit. Sobrang dami ng binagong buhay na motivate na tao. Kumita ng milyon. Tapos, nag-upload siya sa social media. Pero, anong pangalan ulit? Coach Ras Huson, brother. Ras Huson. Coach Ras Huson. Maybe nakikita mo na to ngayon sa mga siguro YouTube, sa mukha, makikita ko pag naalala ko. Sa YouTube, sa Facebook. So, that time, parang way back that time, wala siyang, alam mo yun, parang wala siyang traction. Kumbaga parang, ang ganda naman ng sinasabi niya, pero walang masyadong nanonood. Kasi na-realize siya that time, na mas tinatangkilik ng tao, yung mga walang, hindi ko naman sinasabing walang katuturan. I mean, content, mahirap din naman mag-correct ng content na nakakatawa. But, yung more on entertainment ba? Yung parang, palipas lang ako ng oras, kasi walang ginagawa sa bahay, so mababay na lang online, di ba? Parang, kaya minsan, yung mga value-giving na content, kagaya ng ganito, walang masyadong nanonood. Simply because,
Filipinos are always attracted sa mga sa mga nega vibes ba? Kagaya ng sinabi mo kanina na Mm. parang That's why ayun, siguro naging mission na lang namin na parang since nakapakinig nga kami sa kanya, naging mission na lang namin na kami magiging content creator, pero ang gagawin namin is more of value giving. Kahit walang nanonood, okay. kahit Gets, walang gets. kahit walang nagfo-follow. Kasi ang labanan naman dito, consistency, di ba? Pag pumutok ka, tsaka na makikilala. So, parang ganun ko siya nakita. That's why I was able to apply yung mga learnings na yun sa Facebook. Parang doon ako nagkaroon ng medyo madaming views eh. Sa YouTube, di pa masyado. Pero malay mo ito, di ba? So, yun na yun. Ikaw, brother, meron ka bang ganong story din before na kaya parang more on leaning ka into using YouTube para matuto, para alam mo yun, para mag-improve. Yun, siguro yun din yung reason kung bakit interested ako dun sa sinabi mo na yung parang in mission yung ano. I mean, mamaya sasagutin ko yung tanong mo, but yung sinabi mo nga na parang yun yung naging mission nyo, no? Na gumawa ng content na more on parang value giving. Kaysa nga, may okay yung ganun eh. Di ba? Kasi walang gumagawa masyado. Oo, yun na nga eh. Walang masyadong gumagawa. Pero, alam mo yun, ang common kasi sa atin yung yung controversy, mas prank. Anong value nun? Matatawa ka. Matatawa. And then what? Yung may sense of entertainment, but yung value kasi, iba eh. Yeah. Hindi mo basta-basta makukuha yan eh. Although syempre, hindi naman sinasabi na, balance lang. Yeah. Balance lang. Kung meron ding entertainment, make sure na meron din may makukuha rin, may mapagkukuhaan ka ng pure na value and motivation sa mga kagaya nyo na ganun nga yung avenue ng content nyo. Oo naman. Kasi even may coach, even nanonood din naman kami. Parang syempre may limit lang. Parang minsan mga 5 to 15 minutes, pagbigyan mo yung sarili mo, tawa ka. Pero after that, go back to the reason why you started. Bakit mo ba ito ginagawa? Parang ano bang biggest why mo? Parang ambag ko na lang sa humanity, no? Parang instead of me doing some di naman stupid videos, pero yung mga ganong bagay, parang mas gusto ko na lang na makapag-give ng value para yung mga next generation, I mean, bago na talaga. I mean, bagong-bago. Yung mga Gen Z dyan. Ayun kami, part kami ng Gen Z dito. Humahabol kami. Millennial na ako. Ikaw, bata ka sa akin. Hindi, brother. Habol lang kami sa Gen Z. Tapos ayun, ang tawag nito? Yun nga, kagaya sa inyo, parang more on value yung content nyo, di ba? Sa akin naman, videography. Passion, no? Vlog, passion. But, parang parehas tayo ng reason kung bakit ganun. Although magkaiba yung content natin, magkaiba yung kulay natin, but yung sense ng sinimulan, ng reason kung ba't nagsimula, almost the same. Yeah. Kasi naumay din ako sa hindi ako nag-create ng content dahil sa na nauumay ako sa mga walang katuturang bagay na content, mga cringe, mga prank na hindi naman nakakatawa but nakaka-insulto pa. Hindi ako doon eh. Naumay ako kakapanood sa kanila. And then I just decided na mag-create ng content on my own. Like nagvo-vlog din naman ako. I-create naman ako ng video. Why not share it? Wala namang mawawala, right? Kung may ginagawa rin naman ako ganito, parang I'm passionate into things, then why not share it, diba? Wala namang mawawala. And then, pinaka-reason talaga kung bakit din ako nag-share, ba't ako nagvo-vlog. So yun naman yung parang pinaka-main ko talaga. Para siyang memory card sa akin. Like, what if one day, hindi ko na naaalala tong ganito? For sure feeling ko ganun dadating yung isang araw na hindi mo na maaalala tong mga to. And then, may mahuhugot ka na video mo na naging ganito pala yung way of life mo. Naging ganito pala yung color ng buhay mo. Ganito pala yung naging flavor ng buhay mo. At least may makukuha ka. Yes, pwede natin sabihin na hindi mo kailangan i-post online. Hindi mo naman kailangan, pwede mo naman i-save sa cloud drive. But, hindi napupuno yun cloud drive. Not unlike YouTube, continuous lang yung stream niya. And then, ayun nga, kagaya nung sabi ko why not share it? Kasi pwede ka makatulong sa ibang tao. And then also,
maybe someday as an added bonus, you can get something out from it. Like, monetization. Yeah. Part na yun. But yung idea na na-appreciate mo nga, thank you na someday, kung hindi mo na maaalala yung mga bagay-bagay, meron kang mapagkukuhaan na ito yung memory ko before, na pwede mo pang ipasa sa next generation nyo. Yeah. Diba na, ito yung life before, ganito ako before, ganito yung buhay sa paligid ko before. Ganun klaseng bagay. Ganda ng sinabi mo, brother. Actually, nakarelate ako kasi nung meron akong inatinang seminar before into vlogging din. Sikat na nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero yun yung sinabi niya na aside from him doing videos para, yun nga, since may mga brand deals na mga kumikita, ginawa niya talaga yung videos para, ano lang, into a simple reason para i-document lang yung buhay niya. Alam mo yung family, dinodocument niya. Hindi lang dahil kumikita siya into brand deals, ganyan, kundi para i-document din yung buhay niya. Yun. Kumbaga, ayun yung, ako relate ako yung sinasabi mo yun. Kasi meron akong mga video before na wala naman talaga nanonood. Alam mo yun, wala namang nanonood. Pero ina-upload ko pa rin kasi wala naman akong, parang wala naman akong parang okay lang sa akin kahit walang manood. Basta nakapag-vlog ako. Tapos, di ba may mga memories, ganyan, makikita mo. Matutuwa ka kasi pag pinanood mo, magiging thankful ka sa sarili mo. Ito pala yung ginawa ko nun. Masaya pala kami. Yun yung priceless sa akin eh. Yung kapag pinanood ko yung, kahit hindi muna, bonus na lang kasi talaga sa akin yun eh, monetization as of this moment. Pero pag pinanood ko siya like, yung video na ginawa ko 3 years ago, ang sarap panoorin ulit. Yeah. Tapos, ano pa ba? Ano yung sasabihin ko kanina? Na parang kapag binabalikan mo yung memory, yung ang priceless lang feeling. Babalikan ko yung thought na nakalimutan ko yung exact word na gusto ko sabihin sa kanya. But sige, continue. Ayun. Parang ayun, ayun, sorry. sige. Documentary. Documentary. Yun, yung documentary na one day, Yeah. sabihin natin, halimbawa ako, 34 years old. Pagdating ko ng 50, ang sarap sa feeling niya na sinimulan ko itong vlog na to ng I'm like siguro 28 years old, 29 years old. And then, yun na yung pinaka-documentary nun eh. Pwede mo siya i-summarize na, shit, na. Kakaiba sa feeling nun na parang feeling mo artista. Ayun, ansaya gumawa ng content. Actually. Sa totoo lang, nandun yung challenge, and then nandun din yung documentary style na feeling mo, kahit di ka naman sikat, feeling mo sikat ka kasi ginawan mo yung sarili mo ng ganon. Actually. Ang ganda ng sinasabi mo, nagre-resonate sa akin, parang naglalakbay agad yung utak ko sa future. Kasi, who knows, di ba? Who knows? Itong podcast na to. Di ba? Kasi into a long-term game naman tayo parehas. Wala naman tayong hinahabol na oras. No? Gagawin lang natin to out of passion, out of love, out of support sa humanity. Yung kaninang experience natin na pinapagalitan tayo ng guard. It's a bit of humiliating, pero at the same time, parang mas na-excite ako ano pa ba yung magiging next. No? Baka next time, yung hindi journey na kami dito. Di ba? Yung journey. Yung journey in between. Yun eh. Laging sinasabi ng mga content creator din yun na doon ako na-inspire. Like, kasi may mga content creator din ako na sinubaybayan, like 1,000 subscribers pa lang sila, but now million na sila. Tito Mikey. Tito Mikey. Di mo pa kilala si Tito Mikey, pero yun. Ano siya, ano ba content niya? More on mga passion eh, tas parang mga real talkan sa mga mayayabang, gano'n. Konti pa lang follower niya before, pero kilalang na siya right now. I think, madami na siyang mga naging, ano pa nga siya ata ngayon sa, paano like vlog style? Anong style? Sa TikTok, brother. Parang TikTok yung siya. Pandemic, tas mga fashion. So ngayon, Seiko na yung niya, yung mga brand deals niya. Ay, ba yung sinasabi natin, yung pinag-usapan natin last time, yung nag-ano ng relo? Sila ba yan? Iba pa yun, si Paring Hive yun eh. Sila Paring iba ba Hive. yun? Okay. Paring Hive. Pero yun, kayo mga brother, kung kilala niyo si Tito Mikey, you know the story, di ba? So, ganun. Parang, dahil merong online, nakikita mo yung progress ng tao sinusubaybayan mo. Tapos yung sinasabi nila na yung journey in between, yun daw yung pinakamasarap na feeling sa lahat kapag iisipin mo yung kasi kay Joe Rogan ko rin parang narinig to na parang kapag nandun ka na sa top, parang pwedeng dumating yung burnout, pwedeng dumating yung madedemotivate ka, but sila na nandun na,
iniisip daw nila para ma-motivate ulit yung journey nila in between. Yeah. Yung mula nung nagsimula sila hanggang sa kung ano yung mga pinagdaanan nila bago sila makarating doon. Yeah. Ako, nag-resonate din sa akin kasi a lot of people, no, hindi lang naman mga Pilipino, ang palagi nilang iniisip pag sinabi nilang pangarap, yung end experience, yung end goal, yung mayaman, yung maraming pera. Pero dapat kung nangangarap ka ng ganun, pangarapin mo din sana yung bawat struggles. Kung paano mo malalampasan, kung paano ka masasaktan, kung paano ka mapupuyat sa negosyo, kung paano ka mawawalan ng gana, magkukwit ka na, dapat mahalin mo rin yun. Simply because, kung minamahal mo yung end goal, dapat yung process mismo mahalin mo. Kaya ang gandang message yan, yung sinabi mo kay Joe Rogan na yan. Ganda. Kasi ayun yung nakakalimutan natin pag nangangarap tayo. Palagi tayo nakatingin sa kung ano ba yung tapos na. Pag tapos na nang gagawin mo. Mangangarap ka na naman, syempre, di ba? Ganun naman palagi. Pero pangarapin mo din yung hirap. Hindi lang yung mismong physical manifestation ng pangarap na. Oo, tama yun. Yung naramdaman mo habang ginagawa mo, yung mga pinagdaanan mo, yung proseso. Journey. Yung journey. The journey itself, actually. Dami. Kaya yun, parang going back kay kay Salt Papi, no? Kung i-wrap up natin, ang matututunan ko talaga sa kanya is yung journey itself. Kung paano siya nag-umpisa, kung paano ko siya inaayawan dati. Now, siya doing a lot of contents which inspire a lot of people, especially Filipino. Ultimo mga mga boxer din na bata, halos gusto gayahin yung result niya. Pero ang tanong, willing ka bang pagdaanan yung hardship and struggles na hindi mo nakikita sa camera? So, ayun yung take ko dito sa podcast natin, brother. Ayun yung whole take ko. Ikaw, brother, anong pinaka-biggest learning? Somewhat ganun din. Like, yung love yung journey. Yeah. Yung love dun sa journey, yung proseso. Wag kayong ma-motivate sa tao na kasi nakikita nyo na yung end goal niya. Yeah. Like, pag may nakita kayong someone, ay tayo na pangarap ko maging ganito. But, pangarap nyo rin ba yung pinagdaanan niya para makarating doon? Yeah. Siyempre, hindi tayo pare-parehas ng struggle. May mga iba dyan na nakarating agad doon. Yeah, may iba na mas madali yung pinagdaanan bago ma-achieve yung gusto nila ma-achieve. But, set your mind na mahirap pag may gusto ka isang bagay na talagang gusto mo ma-master. Gusto mo makuha someday. Hindi lang basta yumaman. Wag natin kasi tayo kasi mahilig sa ganun yumaman. But yung self-improvement or improvement sa isang bagay, mastery sa isang bagay, kung willing ka pa pagdaanan yung dadaanan mong proseso doon kasi yun yung masarap doon Yeah. Yun yung flavorful doon. Yung dadaanan mo sa gitna, yung gagawin mo to bago ka makarating doon. Yeah. Like, may experience mo dyan na may matatapakan ba akong tao unintentionally or may kailangan ba ako sagasaan para ma-achieve to. Yes. Minsan ganun. Yeah. I mean, whether you like it or not, minsan talaga ganun meron tayong same vibe before, but dadating din tayo sa point na baka kailangan sumaliwa tayo sa tao na yun para makuha kung ano talaga yung gusto natin. Yeah. Parang ngayon, parang sa message na rin to a lot of yung mga brother na to check your circles, no? Yung mga kaibigan mo ba ngayon, mga kasama mo ba, sila ba yung ililid ka ba nila na makuha yung mga bagay na gusto mo or ginagawa ka na lang stagnant. So, maybe ayun yung question na pwede nating iwan sa kanila. Better check yourself, mga brother. So, yan. Lupit. Ang ganda ng podcast na to. Nakadalawang guard kami dito. 15 baka. Pero yun, dami natin natutunan sa buhay ni Salt Papi. Ewan ko, parang for me, kahit makakuha ng views to or what, basta parang ang refreshing lang sa pakiramdam. Kasi ngayon ko na lang ulit nagawa to podcasting. And yung podcasting kasi for me, parang sharing of ideas and thoughts, parang napaka-refreshing sa pakiramdam. And minsan, yan yung nag-i-spark ng motivation to be creative once again. Oo naman, brother. Ako din, parang just this year, parang gusto ko lang din mag-start ng podcast which is in human session, pero hirap na hirap ako gawin. Simply because ako lang mag-isa wala akong kasama. Yun, kwento ko lang yung pala namin. Ganun kami, para kaming
doon kami naging similar. Oo. Parang meron kaming friends, may kanya-kanya kaming friends. Meron siya, meron ako, but hindi namin yung mga friends namin na yon. I mean, we love them of course, but hindi kami parehas nung may gusto kaming simulan na Yeah. podcasting, but yung friends namin hindi into that. Yeah. Now, by Challenge chance, nag-post ako madaling araw kaya ata nag-comment Oo, madaling araw. sa podcast, nag-post ako sa Podcaster or Podcast PH. Then nagka-chat kami, tapos may mga sinabi ako na nakarelate siya, may mga sinabi siya na nakarelate ako. And then yun na, parang sabi ko, nag-meet na lang kami. Sakto naman, parehas kami ng lugar na tinitiran. Parehas Diba? kami taga Cavite, and malapit lang talaga kami literal sa isa't isa. Pwede mag-jogging, makarating sa kanila. Actually, And then we started this. para akong sinampal ni Universe noon na, uy, ito na nga, binigay ko na sa iyo yung mga kasama mo. Taga dyan pa sa Lancaster, oh. Pag di mo yung ginawa, ibig sabihin di mo yung gusto. That's why, no, nagkaplanuhan tayo. Talagang ano na ako, parang gustong-gusto ko na talaga. And itong video na to right now is proof na, yun, yung Inhuman session, magiging reality na. Kaya, masaya. Sarap Challenge yung mga lang. Inhuman, no? Oo. Naging challenge lang ngayon. Ayan. Place. Wala pa kaming lugar kung saan kami pwede wala kaming lugar kung saan pa pwede mag-shoot talaga. But soon makakahanap din kami dyan for sure. And time, kasi may kanya-kanya kaming trabaho. Luckily na lang para sa tayo night shift. Oo, night shift. So medyo dun, swak kami dun. Pwede natin pag-usapan yan next, yung mga corporate something hassle. So, ayun. Before we end this, anything you want to add or anything you want to add? Yun lang mga brother, I'm just so happy. This video is a proof na you can make your dreams into reality. Parang basta i-open up mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay, maging willing ka to accept the challenge. Siyempre, yung hirap, yung pagod, no? And, yung ginagawa namin na to, medyo hindi siya common. For iba, para sa iba siguro cringe, sa iba siguro medyo magsasayang ka ng oras para sa bagay na yan. But for us, it's more of a passion project. Parang lalaro lang tayo. It's more of a expression of thoughts kasi may mga hindi lahat ng we're not pushing anyone o sa lahat na dapat maging ganito kayo, dapat maging content creator, ganyan. Hindi. Ang point ko lang dito is minsan makakatagpo ka rin talaga ng same kung paano yung tumakbo yung isip nyo. Like into arts or into content creating, wala ka lang sa tamang group of people na same ng gusto. But ayun nga, by chance, nag-meet lang kami online, and then that's it. Let's just be consistent, and yun na. Palag-palag na to. Inhuman session, mga brother. Okay. Wala pa kaming iniinom Pero comment nyo na lang, mga brother, anong natutunan nyo sa comment section. And kung bago kayo sa channel na to, paki-like, paki-follow. Yes. Please comment down below. Subscribe just to support the channel. And close ko na. Okay. So yun lang guys. Thank you all for watching, and expect na magiging consistent kami on a weekly basis. And ano pa ba? Lalagay ko na lang yung mga links ng channel namin sa baba, and send mo na lang din sa akin yung link mo sa TikTok and Facebook. And ayun lang. That's it for today, guys. Thank you all for watching, and see you again next time. Peace! Solid. Good.